naman si English naman ito. Okay. Ang please niya ay, I seek forgiveness in myself so I could receive it peacefully from others as well. Oh, ganda. That is so true. That is so true. Totoo yan, ate. Alam mo, one thing I learned as a trentahen, ang pinaka mahirap, paano ko ba ito i-word? Lahat tayo hindi perpekto, syempre, di ba? Lahat tayo tao lang. So, sa mga pagkakamali din natin, mas madalas, mas hard tayo sa sarili natin. Yeah. Di ba? Agree. Kung matinong tao ka na nag-iisip, talagang makakapag-reflect ka na mas mabait ka sa ibang tao kaysa sa sarili mo. Mas malambing kang magsalita sa ibang tao kaysa sa sarili mo. Mas kaya mo i-spoil ibang tao kaysa sa sarili mo. So, pati sa pagpapatawad, yung minsan kahit hindi na deserve ng kapatawaran mo, binibigyan mo pa. Pero yung sarili mo, hindi mo mapatawad sa mga nagawang, ewan ko, whatever it is na nalagay mo yung sarili mo, kung anong mga sitwasyon yan. Pero feeling ko, yun yung pinaka-worth it na gawin. Kahit sabing, in this cancel culture talaga, di ba? Ang pinakakampi mo talaga sarili mo eh. So, kung kaya mong patawarin yung sarili mo, patawarin mo yung sarili mo. Pwede ka namang magkamali, matuto. Correct. Pero, patawarin mo rin yung sarili mo. Kailangan mo rin patawarin talaga yung sarili Ako dito, Mare, sa sitwasyon niya or dito sa please niya, ang ganda ng pagkaka-frame niya na inuna niyang, I seek forgiveness in myself so I could receive it peacefully from others as well. Parang unahin niya munang patawarin niya sa sarili. Kasi like, aminin na natin Gen Peace and Mare, like, hindi lahat nagsusorry. Totoo. Ang Hindi hirap lahat magpatawad ng hindi lahat ng may nagawa sa'yo ay nagsusorry. So parang pinakamaganda talaga is patawarin mo muna yung sarili mo. Kunyari, let's give a scenario. Kung bad breakup yan, walang closure, would you wait for the other person to say sorry for what happened bago ka mag-move forward? For me, like, kung ako yung nandun sa sitwasyon, papatawarin ko muna yung sarili ko na nalagay ako dun sa sitwasyon. Kasi like, mas nagiging payapa na, sorry Rai, parang maling decision ata, or sorry Rai, like, it was an experience, at yung relasyon na yun naging fruitful naman. Kasi like, hindi natin mahihintay lagi na magpatawad yung ibang tao. And ako, honestly, mahal ko yung dad ko. Sige, ilalagay ko na yung sitwasyon na yun. Parang like, hindi ko hinintay ever, Gen Peace, na mag-sorry siya sa mga nangyari. Like for me, pinatawad ko muna yung sarili ko na nag-resent ako for a long time. Ano ba yan? Parang like, nung kabataan ko, parang like, naagaw tuloy yung childhood, yung youth ko, because parang resentful eh. Parang like, laging, kasi hindi nag-work, blah, blah, blah. Hanggat sa umabot na ako sa point na, ang payapa naman pala, pag pinatawad ko rin yung sarili ko na, ang sama nung pakikitungo ko doon at that time. And ang ganda na, after that, hindi ko na hinintay. Kasi like, sa sinabi niya, so I could receive it peacefully from others as well. So, it's good kung magsasorry sila, pero like, kung makuha mo naman na yung peace because pinatawad mo yun sa sarili mo, that's also enough, hopefully. Hindi ko nababangko yung sinabi mo kasi may iyak na naman ako. Pero totoo yun, patawarin niyo yung mga sarili niyo. Magugulat kayo, it would do wonders. Yeah. Kahit totoo yun eh, may mga taong hindi hingi ng tawad sa'yo. At hindi mo rin sila mapapatawad kung hindi mo rin napatawad yung sarili mo kung paano ka napadpad sa ganung sitwasyon. Regardless kung kasalanan mo o hindi. Bunot ako kasi naiiyak ako kay Rai sa papa niya. Baka lumamig dito. Eto. Ay! Ang cute naman ito. Ano yan? Please, sana ma-meet kita in person, Verb. Oo naman! Alam mo, Mag-yes sa ka na. GNP namin na nakikinig, malay mo, magkaroon tayo ng live episode. Yeah. Pumunta ka doon, tapos magpakilala ka sa akin na ikaw ito. Yes. Ililibre ka ni Ryan. Ng sponsored drink. Yes. Pero magpakilala ka kapag halimbawa may live episode, Yes. tapos pumunta doon, sabihin mo kung ikaw ito. Let us bond. To all the Gen Peace, as in, sa mga naglista nito, gusto namin kayo sana rin kahit napabulong nyo na lang sabihin, uy, ako yung Kahit di na marinig ng iba. Kung Let us nahihiya ka know, man. please. But yeah, we will let you know. Mukhang mapapayagan ng please mo Oo na yan. naman. Why not coconut? Mabait po to. Kung ano yung nakikita nyo in person, wow! Wow, angat na angat. Eto,
Ay, gusto rin natin tong Ano lahat. yan? Please po, gusto ko na matapos lahat ng financial struggles ko in life. Lord, please! Please, 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 please. please. Alam mo, mas ngayon na trentahin tayo at nakikita nga natin yung nangyayari din sa paligid, mas mafe-feel mo yung bigat ng ganito. Kasi Oo. mas malamang sa malamang na rin kasing nadadaya ka ng sistema, Correct. nadadaya ka ng mga sakim, Ng di mga ba? sakim, Na yeah. sana lahat tayo okay eh. Pero ang nangyayari, sila lang yung nagiging okay. Tayo patuloy lang sa paghihirap. Tayo lang nakakaranas ng pagtaas ng gastusin. Hindi naman tumataas yung mga sahod, di ba? So sana, ewan ko, hindi ko alam paano talaga. Kaya nga hindi ako tumakbo kasi dapat kung tumatakbo kayo, alam niyo kung paano yung gagawin. Correct. Pero sana talaga may version, Lord, please, na wala nang may financial struggles. Ang sarap-sarap ng buhay na yun siguro. Kasi like parang, may episode tayo nun na parang like, meron pang magtatapakan tayo. So parang like, iba kasi rin talaga. 50 million! Oh, 50 million. Aapakan mo ako? Oo, di ba? Mag-share na lang. May ganun tayong episode dyan. Pero parang, for me, like, yeah, dun sa lahat na may mga pinagdadaanan financially dyan, we pray for you. Sama-sama tayo magdadasal. Like, alam mo, feeling ko lang rin, ito one thing and one tip also sa Gen Peace na parang laging nagpe-pray for financial capacity. Alam mo, ipakita mo lang rin kay Lord or kung sino man pinaniniwalaan nyo na You can handa ka handle na it. dun sa blessings na ibibigay. Parang like, make the most and use what you have right now in a good way. Kasi like pag nakikita naman ni Lord or the higher being na hinahawakan ng anak ko ng maayos yung binibigay kong blessings, feeling ko magcha-channel more siya ng Pero like kung mini-mishandle natin or whatever, dun siguro rin siya nagkaka-realize siya. Naniniwala ako dyan, Mari. Parang nung time na nagkaroon talaga ako ng financial literacy kung paano ko i-handle yung pera ko, like, mas nagfo-flow nga siya. As in. So, Lord, sinasabi ko sa'yo, I'm ready for the 50M. Yes! We are ready, Lord, please. Oh, kahit 49 lang. meron pang ito like sideline. Meron pa yun sa TikTok na parang like, Lord, try mo lang, 50M. Kung hindi ko ma-handle na maayos, di sorry. Hindi mo na iba. Subukan lang Malay mo natin. naman. Malay diba? mo mag-work. Malay mo naman, ma-handle ko na maayos. Walang saya naman ng 50M na yun. Sana lang. Sana lang. Sana Eto, lang. ay same siya to surpass this financial struggle na matagal na naming dinadanas. Yeah, we pray for you. Ang dami nating mga ganito ang pinagdadaanan. Bakit? Ang kanyang please ay please din ni Miss Cara David. Please, sana mamatay na lahat ng magnanakaw! Mukhang nakailan naman. Ako wala na akong sabihin pero nakita ko yung please mo and Sige. sabi nga ni si Miss Cara. Sana mag-guess natin si Miss Cara. Miss Cara, sabihin mo rin Si yan. Miss Cara David. Sabihin ko lang sa iyo, kaka-birthday lang rin namin. Ang birthday wish namin, Ma'am Cara, punta ka naman dito. Punta ka muna dito. Okay. Eto. Iyak Umiyak tayo dyan. Ano ba yan? Nakakaiyak tong Tanggalin episode mo na yung to. glasses mo. Sige na nga. Pero ito, like, parang bangkuhan natin yung una nating nabunot. Please, maging cancer-free na si Mama. Alam mo, to be honest, Gen P, hindi ko ma-imagine. Parang like... And God forbid. God forbid. Parang like, hindi ko kaya. Feeling ko like ang bigat ng pinagdadaanan niya nung Gen P na nagsulat nito. Like, we're Alisin ko praying na lang for kaya yung glasses ko. Hindi, sige. Para sa Gen P na to na nagsulat, para din meron kang source of comfort. Alam mong hindi kita ine-any kasi pinagdaanan ko. Yeah. Siguro para maging comforting na lang din in a way. Ako na bahala sa luha ko, pero makinig ka. I-share ko na lang ang chika ng tatay ko bago siya namayapa. Rest in peace. Shout out to you, Daddy. Nung nagka-cancer si Daddy, hindi best in religion ang tatay ko. Hindi talaga siya relihiyoso. Pero may personal relationship siya sa pinaniniwalaan niya. Which I think should be the case. Hindi tayo dapat nakaangkla lang sa inuutos sa atin ng mga paniniwala lang din naman na tao ang may gawa. Naniniwala ang tatay ko sa Diyos, pero hindi siya naniniwala sa relihiyon na nagtatalo-talo kung sino ba ang tama. So, nung nagkaroon siya ng cancer, sinabi niya sa akin na, kasi nung una ko nalaman na may cancer si Daddy, ang una ko naramdaman, shocks, dead end.
Shocks, bakit? Yung ganun, para talaga ang bigat. Si daddy nung nalaman niya, sabi niya, ang swerte niya, na cancer yung sakit niya, kasi alam niya paano siya mawawala. Ang galing daw ni Lord, kasi makakapagpaalam siya sa lahat ng pamilya niya, maitatama niya daw yung mali niya, makakahingi siya ng tawad sa mga nagawa niya ng mali. Magagabayan niya yung mga naging anak niya. And ang hirap i-comprehend nun, lalo sa akin na hindi ko siya pinagdadaanan, God forbid. Pero ikaw na nagmamahal sa taong dumaranas ng ganun, parang you would think, paano mo pa naiisip yan sa ganitong sitwasyon? Paano mo pa naiisip na kailangan mo magpasalamat na cancer yung tumama sa'yo kung pwede namang wala, kung pwede namang naturally lang pagtanda, di ba? So, feeling ko may mga ganun lang din talagang tao na kung ano yung binigay sa kanila, tinitignan pa rin nila sa ibang lente. And no matter how imperfect my dad was, siguro yun din naman talaga yung strength niya, kung paano niya tignan kung paano yung lente niya sa ibang mga bagay. So, may time din na mas nasasaktan pa kami para sa kanya. Tapos ang sinasabi niya, yung sakit niya is physical lang. Pero nagpapasalamat pa rin siya. Na nung time na yon na nangyayari sa papa ko, I have always believed in God. Same kami ng tatay ko. Kahit kung hindi rin ako fanatic ng religion. I have always believed in God. Pero it was a really hard time na kumapit. Na like, Lord, bakit yung tatay ko? Sa dami-dami, bilyon-bilyon tao, bakit yung tatay ko? And it's not like nagsasabi ako na ibigay sa iba. Pero kapag tao ka, tao ka lang. May mga maiisip ka kapag binigay sa'yo yung ganitong sitwasyon. Pero yung tatay ko, sa kanya ko naririnig lagi na, kung walang Diyos, bakit ganito yung nararanasan ko? Na you would think, the other way around mo siya may isip na, kung may Diyos, bakit ganyan yung pinagdadaanan mo? Pero sa tatay ko, na siya mismo ang pinagdadaanan yun, ang pinaka sinasabi niya, kung walang Diyos, bakit ito yung pinagdadaanan ko? Bakit makakapag-prepare ako bago ako umalis sa mundong to? Pati yung huli niyang sulat sa akin, yun lang yung binilin niya. Mahal ka ni Daddy, magdasal ka palagi. So, I know it's a difficult time para sa Gen P natin na nagsulat. Pero I hope, hindi ko rin alam kung paano, pero I hope makatulong tong kwento na to ni Daddy para kay mama mo. In Jesus' name, I pray na mangyari, na maging healed na siya agad-agad. Hindi naman dahil ganito yung naging ending ng isang cancer patient, ganito lahat magiging ending ng ibang cancer patient. Diba? Iba-iba din sila ng pagdadaanan. But I hope this story brings comfort to you sa Gen P natin na ito. And sana ay ma-honor din si Daddy na hanggang kabilang buhay ay nakakatulong siya in the little way he knows how. Yun lang naman. Bye. Pero parang like, ang ganda Mare na, alam Iba mo, yung like, lente niya. Iba yung lente ni Tito. Tapos parang like, alam mo, ang ganda kung paano mo rin i-honor yung sitwasyon ni Tito. Alam mo, ito parang ako first time ko ata masasabi to sa'yo. At first time kong napansin siya at marirecognize na parang it's a testimony for a lot of people na yung platform na meron tayo ngayon for Gen Peace na alam mo yun, parang like nakikwento mo kung paano hinandle ni Tito yung sitwasyon niya, etc. Kung paano rin siya makakatulong sa Gen Peace. So parang like, Tito, we honor you wherever you are. Thank you for your life. Yeah. Thank you, Daddy, so much. And thank we you, pray Gen for Peace. you, Gen Yes. P. Healing for your mama. Healing for your mama. Healing. Very, very soon, I claim. And ayan na nga, good health, wealth, and safety. Yes. Diba? Yan ang dasal nating lahat. Ang mga pinaka-importanting bagay sa mundo. Diba? Kailangan natin ng good health, long life, safety always, para kapag nag-graduate tayo one day, pag nakita-kita tayo sa kung saan, masabi natin, it was a life well lived. Yeah, yun talaga. Parang, alam mo, sa mga Gen Ps natin na medyo bagets dyan, alam nyo, yun, pagdasal nyo na talaga siya early on. And like, work on being healthy also. Parang, Yes. ang sarap to live the life pa na meron tayo for as long as you're healthy. Yeah, we pray for good health, great health. Ito, ang please niya ay, I was in a toxic and abusive relationship for 4 years, but the residual love is strong. I want to heal from it.
parang katulad nung kanina, no? So parang meron pa siyang pagmamahal. Gusto niya mag-heal from it. Yeah. Alam mo, ang pulot ko lang sa ganyan, kasi thank you Lord, hindi ko alam yung ganong sitwasyon. Mm-mm. 'Di ba? Mm-mm. Pero ang pinakapulot ko sa ganyan is grabe kayo magmahal talaga. Yeah. So, Grabe. I pray na magkaroon kayo ng genuine happiness and genuine healing na after nyo mag-heal sa ganitong relationship, hindi na rin siya mangyayari ulit ever, ever, ever sa kahit anong timeline sa ibang mga relationships nyo. Kasi imagine naging abusive na pero Yeah. grabe pa rin yung pagmamahal nyo. So, thank you for your hearts. Oo, thank you for for your your pure heart. hearts. Sana talaga mag-heal. And parang day by day, you work on yourself talaga. Parang again, walang timeline ng healing. Day by day, you accept the fact na wala parang patawarin mo rin muna yung sarili mo. You accept the fact na you had to go through it. And we'll see, like, sa nagsulat nito at sa nagsulat kanina, pumunta kayo ng live. Tignan natin. Nag-promote. Malay mo naman Malay ay mo talaga ma-manifest. namang, oo. Diba? Parang ano na. Magkamustahan tayo dong apat. Alam mo, ang fantasy ko sa season 4 live na. Oo, ang, like, ang recording. ang saya nun, no? Oo, Parang like, para ramdam natin yung energy. ang sarap nun. Magpalitan tayo ng therapy dito. Oo. Lord, please. It's a therapy session. Yun, Lord, please, sa season 4 ay yeah. ma-achieve namin ang fantasy na may live recording. Ito. Please, sa vacation leave na hindi pinapayagan ng boss. VL, na karapatan mo naman talaga. Alam mo, yung mga ganyang boss din talaga. Iharap mo sa amin ang boss mo. Halika dito. Alam mo, yung mga ganyang boss talaga. Pabasahin niya ng mga dole. Please, sana masilip siya ha. Yun lang ang ano ko. Kasi karapatan naman talaga natin yan. yeah. Yung ano pang saysay na may number of leaves na Correct, pwede correct. kang i-file. Enjoyin, yeah. And eto, I'm saying this na, di ba may XP din ako sa office, Yes, setup, ganyan. Kung halimbawang nagtathrive kayo sa office setup, I am so happy for you. Pero wag nyo din tanggalin yung karapatan ng ibang gusto din talaga mag-leave. Agree. Kung kayo, kaya nyo yung sistema na, ay, hindi kasi ako pinayagan ni boss. Kahit kung karapatan yun. Kasi totoo, meron mga tao din talaga na talagang, kahit di sila payagan, kahit karapatan nila, hindi pa rin sila mag-hold ng grudge. Pero wag niyo yun hanapin sa iba na, Correct. bakit ako okay lang sa akin, tas sa'yo hindi. Yes. Diba? Iba-iba tayo ng pagtingin sa ganyan. So Yeah. kung halimbawang, basta ang bottom line, karapatan nyo yan. So hindi nyo pwedeng diktahan yung iba na gustong mag-claim ng leaves nila na, ito, leave ng leave. Ako nga, hindi ako nagli-leave. Hindi pwedeng ganon. Hindi to padamihan ng hindi natabing leaves at the competition end of the to. day. Yeah. Oo. You work to live life. Yun yung parang ako, like for me, nagtatrabaho ko para ma-enjoy ko yung buhay At ko. wala rin masama kung may buhay sila outside of True. that. True, Kung true, halimbawang may mga kailangan silang gawin. Kasi, alam mo na XP ko ate, dati ang issue sa akin is ang dami kong ang trabaho. Gets, okay. So kapag nagli-leave ako para magtrabaho, na nung una ay sinabi naman nung bago ako i-hire na walang problema. Pero again, nangyayari na in the long run, ay problema pala. Sobrang ganda niya lang pakinggan pag hina-hire ka na, hindi, walang problema. Oo. Tapos kapag andun ka na, biglang, bawal to, bawal yan, bawal May yan, issue bawal sila yan. Tapos doon, parang yeah. kapag inano mo na like, ay, wala naman pong conflict sa kontrata, masama ka bigla. Ay, sumasagot ka, ay, ganito, ganyan, bla, bla, bla. So yung mga, alam nyo, alisin nyo yung mga unnecessary mean girl energy Correct, nyo. hindi maganda yan. Go heal. Huwag niyong i-project sa ibang tao yung mga hindi niyo magawa or gusto niyong gawin, hindi niyo lang masabi. We love. Ang ganda nun. Sorry, ang grabe ang hugot Damang-damak ko doon eh. Kasi para ako, ate, ano to, hindi ako nag-absent ng matagal, di ba? Para sa certain time na kakailanganin ko siya, ay magagamit ko siya. Yeah. Tapos pag pinayagan niyo ako, masama pala loob niyo, tapos Correct. binabash niyo. Hindi ganon! Ay, sorry. Ikaw ba nagsulat nito? Ako yun sinend ko sa sarili ko. Pero ito, like, gusto ko lang rin idagdag. Kunyari, pinayagan na i-leave. Doon Okay. naman sa mga boss dyan, huwag nyo naman ang guluhin yung tao sa leave. Oo. Kunyari, naka-VL. Kunyari, nasa Japan, biglang magugulat ako. May mga kasama kasi akong ganun. Di ba naka-VL ka? Bakit nagbubukas ka ng iko? Sige, ginugulo ko. Like, parang like, ibigay nyo naman sa kanila yung leave na yon. As in, parang like, nagpaalam naman, pinayagan nyo na, 'di ba? So parang like ibigay nyo na sila sa kanilang kapayapaan na hindi magtrabaho sa mga oras na 'yon. Dahil nag-work hard sila, deserve nila 'yon. Okay? Balikan nyo na lang sila after the leave. Yes. At saka,
pinayagan nyo, tapos kapag kung paano niya gagamitin yung vacation leave niya, may masasabi din kayo pagbalik. Anong trauma ba hindi nyo maayos-ayos at mga 30, 40 na hindi nyo pa maayos sa mga sarili nyo? Sorry yung hugot ko. May XP ako dati kasi. Daman talagang namin. nasa Hong Kong na, kasama ko na yung nanay ko. Tapos may issue pala sa office. Hindi ko si Eric, hindi nagre-reply agad. Bakit ako magre-reply agad? Ay, sorry. Naka-live ka, tama. Diba? Mga ganon. So, minsan, Nasa happiest place on earth ka, pero ganun yung energy. feeling ko may mga kailangan tayong i-heal. Oo. Kung tayo ikaw man mag-project. yun, Oo. maging self-aware, no? Yes. Maging self-aware. Okay. Paalam ka ulit. Follow up mo yung leave mo. Sa boss na yan, i-approve nyo na, okay? Bigay nyo yan. Tapos ipasa mo yung clip namin na to. Oo, eto po sabi nila. Oo, Gusto nyo po ba maging ganito yung pagbulyaw niya? Eto. Nagpi-please ako kay God na kahit ilang minuto ay makausap ko ulit ang papa ko. Putang ina. Parang inner thoughts ko ba yung nagsulat dyan? Oo. Kasi like, or for sure, nag-send to sa'yo. Like, feeling safe space ka nila eh. Kaya like, sinabi, sige, like, Alam nyo, bago didirektahin tayo kita. mag-shoot ng next episode, pare-touch ha? Kasi ang galing-galing ko mag-blush on, feeling ko mamaya wala na dito sa kaliwa. Oo. Would you wish for that? Alam mo, winish ko siya. Hmm. I believe na maraming nangyayari sa universe na hindi ko naiintindihan. Like, as simple as pag tinanong, naniniwala ka ba sa multo? Hindi ko kaya sabihin bluntly na may experience ako. Pero dahil naniniwala ako na maraming nangyayari sa mundo na hindi ko naiintindihan, hindi ako magugulat kung meron. Lagi akong ganun. So, halimbawa, pag sinabing, naniniwala ka ba na binabantayan ka ng yumao? I will never know. But then again, hindi ko alam ang kalakaran sa buong mundo. Hindi ako all-knowing. So, hindi ako magugulat kung Yeah. ganun. Nung nag-birthday ako, winish ko talaga na happy birthday to me. Winish ko na sana magparamdam sa akin yung papa ko or sana mabati niya ako in any way. In any way, yung maramdaman mo ba yung presensya niya. Tapos naalala ko, nagsalubong kami ng birthday ko. Nag-badminton kami ni Zai. Kasi, ganun pala ang grief. Malala din yung dalaw niya kapag may mga ganyang milestone. Especially sa milestone na, first birthday ko to na wala na si daddy. 30 pa ako, 'di ba? Ay nung pinaplano ko na pag nag-30 ako, magbibig celebration ako, kompleto ang pamilya. But then real life happens, hindi siya mangyayari. So ang ginawa ko na lang nung 30 ako, sabi ayoko mag-celebrate kasi hindi ko nararamdaman na hindi ko sinasabing walang kailangan i-celebrate, pero pag nawalan ka ng magulang, tapos birthday mo, tapos ang lapit-lapit lang sa birthday mo, naiisip ko nga nun, di man lang hinintay ni daddy. Pero I know that's very selfish of me to think, di ba? It's not about me naman. So parang iniling ko lang nun, sana magparamdam sa akin si daddy. Tapos sabi ko lang, gusto ko lang sa araw na to, super busy ko. Kasi kapag busy ako, nakakatakas ako in a way. So nung hindi ako inaantok, May 7 na. Nag-aya lang ako, tara ano lang ako, papawis lang tayo, ayoko pa matulog, pero ayoko din mag-isip, ganyan-ganyan. So pauwi na kami, napaisip na naman ako kasi syempre, nakasteady ka lang eh. I know some people might invalidate me, pero ako ay naniniwala talaga ako na marami ako hindi naiintindihan. Nung moment na sinabi ko na, batiin mo naman ako ng happy birthday or magparamdam ka man lang. May nag-overtake sa amin. Tapos muntik pa ako mainis. Pa naman to. Madaling araw na kasi natapos kami 3 a.m. Madaling araw na may mag-overtake pa rin ang luwag-luwag natin. Parang ganun. Tapos yung nag-overtake sa amin, yung plate number niya, NAC. Tapos umiyak talaga ako nun. Kahit kung sabihin mong iba na, coincidence lang naman, iyak-iyak ka pa. Pero para sa akin, ang comforting nung moment na yun. Kasi ganun ako i-chat ng tatay ko eh. NAC. Tapos pag nag-reply ka, tsaka siya sasagot. Ganyan. So nakita ko yung NAC. Feeling ko nagparamdam siya. Baka gusto niya lang malaman na nandito siya. Or nakikita niya ako, pinapanood niya ako. That's what I want to believe. Hindi ko alam kung pinapaniwalaan nyo. Pero yun yung hinihiling ko. Tapos sa tuwing kunwari mapapanaginipan ko siya,
lagi ko hinihiling sana dumalaw siya sa panaginip ko. Regardless kung subconscious ko lang to or kung totoo man na may pwede rin silang magkaroon ng power na hindi dadalawin ko yung anak ko sa panaginip niyang papakita lang ako. We'll never know. No one really knows, 'di ba? So, hihilingin mo siya talaga eh. Lalo kung, again, it's never easy to lose someone you love, 'di ba? And I know, kahit gaano mo kamahal yung tao, kahit partner mo yan, kung halimbawa ang kunin na yan ni Lord sa'yo, meron at meron kang hindi masasabi, sana nasabi mo. So I would get where he or she is coming from na sana makausap ko one last time yung papa ko. Parang ganun. Magbablush on ako mamaya. Tsaka siguro mascara. Buuin mo ulit yan. Buuin. Sorry mga ka-Gen Ano Peas. ka ba? Sobrang I am so naiintindihan yun ng sorry. Gen Peas natin for sure. And kaya nga parang like a lot of the messages resonate to you is because safe space ka rin nila eh. Parang like nakikita rin nila yung tapang mo sa Pinagdaanan sitwasyon ni na to. Daddy. Oo, sa pinagdaanan mo kay Tito, etc. And like to you, Gen P, parang like same with Ekang, pagdasal mo lang. Yeah, maniwala ka na in any way possible is magparamdam siya. Oo. Yeah. Kausapin mo lang kahit kung sa iba parang baliw tayo. Yun naman din sinasabi ko sa nanay ko. Kausapin mo lang. Kung totoo bang nakikinig sila, ay di narinig. Kung hindi, ay di nasabi mo pa Nasabi rin. Yun niya. naman yung gusto mo talagang sabihin, di ba? So, kumbaga, win-win situation siya. So, wala namang masama doon. Kung magsabi ka lang, kausapin mo lang, malay mo naririnig ka, malay mo i-chat ka. Mali magsulat sa amin, wag naman sa... Kasi na-XP ko yun, wala si daddy, chinat ako. Gamit pala ng kapatid ko yung cellphone. Para, Ako naman magugulat. diba? Tapos para ako touch-touch pa ako nun, te. Kasi nga, ang daddy ko kasi, super tipid mag-chat. As in, ano lang yan, K, like, Oo. okay, nak, musta, ganun. Kapag nag-3 sentences yan, magpapanik ka ng slide, eh. Makikipag-usap ka, tatawagan mo, ganyan. Nung gabing nawala, nung naayos na namin, yung punerarya, ganyan, bla bla. Kasi syempre, autopilot ka sa mga ganun, di ka naman makakaiyak agad-agad, di ba? Kailangan yung asikasuhin. Di parang ako, sabi ko, chat ko pa rin yung tatay ko. Ito ang ano ko, coping mechanism ko. Lahat ng gusto ko sabihin, sasabihin ko pa rin sa kanya as if nababasa niya. Di chat ako, good night, de. See you tomorrow. I love you, ganyan. Sweet ko. Maya nag-reply, K. Hindi ako natakot. Naiyak ako. Sabi ko pa kay Zay, alam mo, kung eto man yung huling pagpaparamdam ng tatay ko, kung hindi ko man maintindihan. Kasi di ba may mga ganon, may mga di tayo ma-explain. Matatouch ako, mahal na mahal niya ako. Gusto niya pa rin ako maano one last time. Kaya may nag-chat yung nanay ko. Yung cellphone nga pala ng tatay mo, nasa kapatid mo ha. So parang ako, leche talagang buhay. Woo! Hindi na ako mag-chat-chat ulit. Wala nang coping mechanism na mangyayari. Pero ang tanong ko ay, bakit kailang rin mag-reply ang kuya mo? Ganun lang rin siya katipid? Kasi nga, ganun lang talaga si daddy, diba? Inamat siya Oo. din. So para ako, so ang makita mo mamaya sa cellphone ko, ang huling chat ng tatay ko, K. Nakakala ko siya, pero si Dico pala. Dico. Ito naman si Dico. Si Dico, basag trip eh. Nag-emote yung at. Hindi man lang mag-ano-ano dyan. Ay, nako. Okay, eto. Last two. Sa iyo ang last natin. Okay. Eto. Please, sana tuloy-tuloy na ang Gen P. More powers to you guys. Ang ganda naman ito na last two natin to nabunot. Please. Please, alam mo, please rin namin sa inyo. And kayo naman ang pinakarason kung bakit natutuloy-tuloy. So, salamat sa supportan nyo lagi sa amin. And yun nga, we manifest season 4 na ma-meet kayo through the live recordings. Please. Pero like, alam mo yun, sabi naman namin ni Ekang na therapy talaga to para sa amin. Parang like tumagas lang talaga sa mga Gen P, sa listeners natin. Yung therapeutic conversations na ginagawa natin. And parang ang sarap lang rin sa puso na alam nyo, like all the time kapag nagme-message kayo, sobrang naantig talaga ako. Hindi ko alam yung impact rin sa iyo, Mari. Pero like, ang sarap marinig na parang on your busy days and parang on those days na you were sad to Gen Peace is napapasaya namin kayo. Yun talaga yung nakakapagpabuhay sa akin. Na parang like, kasi like yun nga, medyo ano kami, yung parang service-oriented kami ni Ekang na parang yung impact na nabibigay namin sa ibang tao, yun yung parang lifeline namin. So thank you, Gen Peace. Yes, mga ka-Gen P, ako minamanifest ko talaga season 4 or sa mga susunod pang season, darating tayo sa point na naka-live na rin tayo mag-recording with the Gen Ps. Yung tipong, any questions? Raise your hand.
Oh, that's you. That's you with the glasses. Oo. Okay, sino yung nandun sa pinaka third floor? Ganon, di ba? Malay mo. Third floor. Oh, sa Oo. about Gen Ad. Wow! Anong tanong dyan? Anong tanong? Tapos Okay. meron pa tayo mga correspondent. Oo, Wow. sa abutan ng mic. Miss Erica, Sir Rai, eto daw po. Wow! Yeah. Tapos yung correspondent, si Robbie Domingo. Wow! Ang taas. Pilano pa. Oo. Tapos sa kabila si Enchong D. Enchong D. Yung Let's mga go. PBB hosts dahil nagsara ang bahay ni Kuya sa Gen P Talaga, muna. sa Gen P muna. Pahinga kayo with us. Oo, Wow. yes. Hindi mo mangyari. True. Diba? Manifest natin yan. Anong last natin, Val? The last please of the day. Please, Lord, ipanalo mo na kami ng family ko para hindi na kami maliitin ng kamag-anak namin. Talaga naman. Yan pa ang nahuli. Nakakalungkot yung ganito din. Nangyayari kasi talaga yung ganito, 'di ba? Talagang meron at meron kasi naman talagang I don't want to say na salbahe. Correct. Pero hindi ko alam kung projection ba 'yon ng mga hindi nila na-heal nung kabataan nila. Baka pwede rin nila sabihin hindi kasi sila din nabigyan ng chance na mag-heal before kaya nakakapag-project sila. Pero regardless, hindi kasi yun rason enough. Pero nakakalungkot na nangyayari siya and talamak siya dito kahit sa Pilipinas na normally ang nabibigyan lang din talaga ng kumbaga kung may kaya ka mas madaling ibigay sa'yo yung respeto. May ganong nangyayari sa kultura natin which is wrong na sana hindi ganon, sana pantay-pantay regardless kung anong kinalalagyan natin, kung sino man sa mga magkakapatid yung quote-unquote successful para sa society. 'Di ba? So, sana matigil yung ganon. Yung ganong mindset ng mga pamilya na kailangan din nilang mamili. Correct. Kung kanino lang sila mabait, kung sino lang yung gusto nilang pakisamahan, kung sino lang yung worthy of their respect. Pero in reality, dapat naman talaga lahat nagre-respetuhan. Lahat dapat. And alam mo, naniniwala ako, feeling ko like yung family namin, kaming Tres Splashes, were testimony na parang like, ang maganda lang na nangyari sa amin is naging drive namin yun. Na parang, however you see us, gagawin lang namin yung gusto namin para sa sarili namin and focus kami sa family namin. And parang, what's good is, ang hope ko rin sa'yo, Gen B, is kapag nanalo na yung pamilya mo, huwag ka maging vengeful. Don't have a vengeful heart na babalikan mo yung mga taong kung may nanapak man sa pamilya mo or whatever. Parang like, protektahan mo yung boundary nyo as a family but at the same time, you pray na i-bless din sila. Na parang like in a manner na kung paano kayo blines at nanalo na kayo in life. Kasi like, naniniwala pa rin ako sa good karma eh. Basta mabuti yung puso mo, talagang patuloy-tuloy yung blessing na magfo-flow sa'yo. So, yun, ako like, all the time, yun lang rin yung sinasabi ko sa family ko na parang, kung paano man, kunyari ngayon, ang sitwasyon ng extended families, awayan sa lupa. Lagi ko lang parang sinasabi na parang, hiyaan na lang muna natin sila. Parang protektahan natin kung ano yung core natin as a family. So parang, tayo naman ay hindi naman tayo naghihirap, nakakakain tayo na maayos, napupuntahan natin mga gusto natin. Parang like, for as long as okay tayo, hiyaan na muna natin na ibigay yung blessing na yun para sa kanila. So, dadating yun. I hope ma-shift mo lang rin yung maging motivation mo yun or maging drive mo yun na yes, ipapanalo ko yung pamilya ko. Yeah. Gawin mo siyang gasolina para sa mga pangarap mo. Correct. Pero pag narating mo na yung mga pangarap mo, hindi ko sinasabing ikaw na yung umabot sa kanila or what. If you don't want to do it, you don't have to do it. Pero wag kang maglagay din ng galit sa puso mo. Wag kang magtanim ng galit. Again, sabi ni Rai, wag kang maging vengeful. Pero gawin mo na lang siyang gasolina para magawa mo lahat ng gusto mong gawin, ng kailangan mong gawin para sa pamilya. True. And alam mo, ang ibinababa lagi ang tinataas. True. Amen. And of course, sana hindi lang pamilya mo ang manalo. Sana manalo rin ang pamilyang Pilipino. Sana this Kakandidato ka time ba? rin naman ay manalo na ang pamilyang Pilipino. Lord, please. Diyos ko Amen. po. Amen to that. And with that, maraming salamat, Gen Peace. Ang dami niyong responses. Thank you. And we manifest. So sana nga next time ay live recording, ay marinig na namin ang mga please nyo, ang responses nyo ng live. Pero like, to end this, Mare, kasi like, alam naman lahat ng Gen Peace na may season tayo of pagiging people pleaser, Oh, etc. yes. Yung parang pagmamakaawa para maabot ang certain
position or achievement in life, gusto ko naman mag-transition tayo kasi ito, parehas na tayong trentahin. Hello, welcome! Shucks! Welcome to I'm the part of the club! Alam mo, dun sa mga magko-correct sa amin na sobrang woke naman. Kasi diba sinasabi nila parang, 30 ka na nga. Ibigay nyo naman na sa amin na tatawagin na. Si OA naman to. Ibigay nyo naman. So parang yun, like, nasa punto na rin kasi ako na parang like, I'm already setting boundaries. So parang, nasa same page ba tayo nito? Ano yung transition mo from like, people pleasing to setting boundaries? Ooh, ang galing mo magtanong. Pwede ka mag-host. Na parang napaisip talaga ako dyan. Nakapag-reflect ka ba about it? Dahil na-share ko nga kanina na in a way, hindi rin naman ako masyado talaga naging people pleaser growing up. Dahil nga kung paano ako... Ni Mami Verl. Yes, inaano ni Mami. Kasi growing up, 'di ba pag bata ka, yun gusto mo nga marami kang tropa. Si Mami ang lagi sila sabi sa akin noon dati. Ang totoong kaibigan mabibilang mo, hindi yung magkakasama lang kayong lahat. Sobrang dami, hindi ganon. Pero syempre, we are so happy for those people na baka mamaya ganun din karami talaga yung real friends nila, diba? Pero yun yung kumbaga ganon yung kinagisnan ko. So thank you so much, Mom. May ganun akong guidance na in a way, hindi ko na masyadong pinagdaanan yung people pleasing. Wala akong masyadong pinagdaanan na gagawin ko to kasi ito yung in or ito kasi yung ginagawa ng mga sikat sa school. Or like, magpa-party ako kasi yun daw yung uso nung... Yung mga ganun, wala akong ganun kasi very blunt makipag-usap yung nanay ko. Tapos yung tatay ko, kahit sabihin siya yung pasaway nung bagets, dahil baby girl niya ako, kampi siya kay Mami. Parang ganon. So, ganon yung naging upbringing ko. Pero kapag tumatanda ka kasi and habang naiintindihan mo na yung mga sitwasyon, ang boundaries pala, madalas, kahit kung iniisip mo na yan, na eto lang yung kaya kong i-offer, eto yung hindi, kailangan mo siyang i-verbalize, kailangan mo siyang i-set talaga para hindi ka magagamit ng ibang tao. I'm not saying na pag sinabi mong verbalize ay talagang, hello, hindi ko ginagawa to, ito lang yung ginagawa. Hindi ganon. Pero siguro yung naging transition ngayong trentahin is mas naging alam ko na kung paano mag-communicate ng boundaries ko sa mga tao in a way na hindi ko rin sila ma-offend. But at the same time, magiging prank. Kasi alam mo, kumare, di ba, kahit pag tayo, very prangkahan. Actually. Pero I tried, dati, siguro yun na lang, dati nung mas bagets-bagets, prangka period. Ngayon na mas tumatanda, tas mas naiintindihan ko na iba-iba tayo ng pinanggalingan, iba-iba ng sitwasyon. Meron din talaga na like, baka na-impart sa akin yung nanay ko na hindi rin naman pala usual. So, ngayon, prangka, pero pinipili ko din yung salita ko na. Natutunan ko din naman yun kay Direk. Thank you so much, Direk. So, yun siguro yung naging transition. Dati, prangka lang, tapos bahala na kung masaktan. Kasi ang ano ko naman, kung masaktan kasi sinasabi ko, magsusorry naman talaga ako eh. Pero kung totoo, kumbaga, masabi ko yung katotohanan. Parang yun lang. Pero ngayon, na trentahin, meron din naman palang peaceful way na masabi ko pa rin ang katotohanan na kaya mo kong akapin afterwards. Yung ganon. Ganda ng maturity yun na lang yung transition towards the siguro. season now. With me, parang like, yun yung difference sa amin ni Ekang. Parang like, lumaki talaga akong people pleaser. Kasi like parang with the setup ng family, etc. etc. So parang like, ano ko lang was when I took the Life Leadership Program, LEAP yung tawag. So parang sa mga leapers na Gen Ps dyan, parang dun nila sinabi na parang kung sino ka man, may mask on top of it. So parang you have to realize ano yung mask na meron ka nun. So yung mask ko at that time was people pleasing. Na parang lahat ng ginagawa ko to fit in is para sa other people. Hanggat sa after that year, 2019 ba siya, doon na talaga nag-progress yung life ko. Feeling ko because parang I got to know myself better. Alam ko na yung what I want. Alam ko na rin yung self-worth ko. Doon na buo yung self-love era, self-esteem, etc. And parang with boundaries, alam mo parang ito yung one thing also na feeling ko na-appreciate ko sa sarili ko na laging sinasabi sa akin ng other people. Especially, it started nung yung nag-feedback sa akin nun is yung partner ko. Parang like may gift daw ako na I can give feedback na kung ibang tao nagsabi nun, ang sakit. Pero like may manner daw ako na
pag sinabi ko siya, bakit parang okay lang? Pero like pag ibang tao nagsabi nito, masakit. So hindi ko rin siya na-realize. Tapos It's sabi the ko, calm Ryan. yeah, tapos sabi ko sa kanya, parang feeling ko it's also the gift of my vulnerability. Na parang pag feeling ko kasi like nasa open space ako na safe ito, nagiging vulnerable din ako. And parang you feel na because I poured my heart, you can pour yours also to mine. Tapos parang pag nag-share na tayo ng thoughts, ang sarap na lang, nagiging free-flowing. Tapos parang like, one thing also na na-learn ko in setting boundaries is, right now talaga, Gen Peace, klaro sa akin and growing pa din. Klaro yung present na non-negos and negos ko. So parang non-negos ko, yun yung strict talaga na, ay hindi. Hindi to mako-compromise, etc. Negotiables yung pwede kong, sige, pwede natin compromise. And that's something I can work on. Parang blah, 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 blah. So yun din yung parang I learned na in dating man or in meeting new friends, you just have to put yourself out there. Kasi dun mo, pag nasa bahay ka lang, paano mo malalaman yung non-negos mo? You have to meet new people to realize, this is what I want. This is what this is something I can tolerate. And lastly, siguro dun sa kung paano ko ibigay yung feedback and pag alam ko na yung boundary ko, kapag sasabihin ko siya sa other person, laging nanggagaling siya sa place of love. Parang lagi ko fine-frame na parang, sinasabi ko to hindi para akusahan ka, kalabanin ka, hindi mo ako kalaban. This feedback, if you're open, is coming from love. Parang gusto ko rin sabihan mo ko na, laging yun, parang like sa lahat ng mga nakadate ko before, laging nag-e-end siya ng, magagamit ko na may amicable, ng amicable way. Because nga parang like, I think this isn't gonna work because of this, blah, blah, blah. So parang, open ka ba na malaman ano yung na-experience ko, blah, blah, blah. Kasi like ako rin, mag-grow rin ako sa person, knowing what, kasi like, hindi naman makakadagdag sa akin na sabihin lang to para like out of pride. It's more of, hindi siya coming from ego. It's more of love na I care for you also. And nag-share tayo ng moments together. So parang for me, like, ang sarap to be in this season now. And sana talaga matuloy-tuloy ko ang season na ito na I know my boundaries also. And to the Gen Peace out there, it's good. It's good to know your non-negos, to cut the people-pleasing. Just be a people-pleaser in certain moments na katulad natin sa work, etc. If you really have to do it for the job, blah, blah, blah. Mag-people-please ka para doon sa may bayad. Oo. Sa totoo lang. Sa hirap sa bahal ng gastusin. Oo. Kung halimbawa kikita ka dyan, pero masyashrug off mo naman mamaya at hindi naman yan kasukatan ng pagkatao mo. Pati ang Meralco, nagmahal talaga naman. Pero like yun, parang for us, yeah, yun ang ating realizations. Ito na ang 2026 us. And yeah, we pray for more seasons for us. Please, Lord. And please, sana lahat ng mga please natin ay matugunan at masagot na agad-agad in God's perfect time. Amen. Please continue to support us talaga. So, yun lang, Gen Peace, maraming salamat talaga sa umaahapaw na hindi ko alam kung ilang parts ang mabubuo natin sa umaapaw na responses nila. Pero like, alam nyo, hindi na kami magpe-please na supportan nyo kami dahil lagi namin talagang nararamdaman yun. So, wow! Ang suporta nyo. Bilyon. Ang suporta nyo. So maraming salamat talaga, Gen Peace. Kayo ang lifeline ng ating podcast. So yan, don't forget to follow us on our social media pages that at Generation Pagot on Facebook, IG and TikTok, and of course at Ryan T on social media. At ako naman po kung gusto nyo ako i-follow, hindi na rin ako magpi-please. Please pala. Yun pala yung mga trabaho natin. At Erica Lucas on everything. Thank you so much mga ka-Gen P. We shall continue to put the P in therapy. Bye-bye ka-Gen P. We always pray for you guys. Please, please, please. Prove Tinuloy mo talaga. Ding, 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 ding.